Okay, so nandito na tayo sa Quezon Monument. Pwede pala pumasok dyan. Ha? Pwede po ba dyan? Ang bahay sa Baler kung saan ipinanganak si Manuel L. Quezon. Sa ilalim to ng Quezon Monument yung tower. Time Magazine featuring President Manuel L. Quezon. Grabe, hindi ko alam na may ganito palang museum sa loob na. Balikan ko lang tong Telegram Morse code buzzer. Yung towers na yun. Kaya pala ganun yung kulay niya, kulay puti. Diba? Di mo akalain na may ganyan dito. Pag nandito ako, parang napapansin ko sarado yung pinto na yan eh. Okay, tapos meron na naman tayong bagong nalaman. Hello everyone, good morning. Grabe ang init ngayon. Welcome po everyone. So today is August 19, 11:07. At sobrang trick ng araw, napakainit. Pero okay lang yan, at least hindi umuulan. Anyway, dito tayo ngayon sa Circle. Quezon Day ngayon. Tapos nang i-celebrate ang Quezon Day. Kaninang umaga siguro to. Okay, so nandito na tayo sa Quezon Monument. Medyo nahihiya lang ako lumapit kasi may mga nagpapapicture ngayon doon. Pero marami siyang flowers. Teka to, ikutin natin yung camera. O, diba? Magpa-picture? Ah, sige po. Ah, sige po. Sa loob kasi kami, wala kami design katatapos ng event. Ay, okay. Sige po. Pwede naman po. Para medyo malaki-laki. So may nagpatulong sa akin magpa-picture doon. Ito yung mga guards. Hindi ko lang kung guards sila. Pero basta nagpatulong lang sila magpa-picture sa akin. So, pinagbigyan ko naman. Actually, matagal ko na nadadaanan tong monument na to. Ito yung mga madalas na hindi napapansin ng mga tao pag nandito sila. Sa tingin ko lang naman, no, yung mga hindi napapansin ng mga tao. Kasi ako di ko rin siya napapansin, pero ngayon, pinuntahan natin siya. Ito, di ko ito mabasa. Parang Father Plasencia wrote on customary laws and practices. Si Katuna, Legazpi, Kasandugo, Battle of Mactan, tsaka Sultan Kudarat. Yun yung mga nakasulat doon sa gilid. Tignan pa natin dito. Grabe, sobrang init. Wala akong payong. Okay lang yun, araw lang naman yun. Pwede pala pumasok dyan. Ito pa, meron pa. Bataan Death March, Revolts of the Masses, Siege of Manila by Limahong, and Francisco Dagohoy led the longest revolt against the Spaniards. Yung mga nagpa-practice doon. Ito, fountain. Saan na pinaganan nito ngayon? Ito pa guys, meron pa sa gilid. Banawe Rice Terraces. The New Professionals. Quest for Philippine Progress. Houses of Worship. Execution of Fathers Burgos Gomez and Zamora by Garot. Ito yung Gumburza. Rizal's exile to Dapitan. Rizal's execution at Bagumbayan. Andres Bonifacio, founder of the Katipunan. Walang nakasulat dito pero mukhang si Dr. Jose Rizal din. Generals of the Philippine Revolution. Filipinos Revolutionists in Victory. Wala rin nakasulat sa dalawang ito. The signing of the 1935 Constitution. President Manuel L. Quezon delivering his inaugural speech. So hindi lang siya history lang ni Manuel L. Quezon. History siya ng Philippines. Akala ko exclusive lang yan doon sa history ni Manuel L. Quezon. Sa mga contributions niya. Hindi, baka hindi ganun. Ito, tignan pa natin. Meron pa rito. Quezon planting rice. Quezon in sickbed. Aurora Quezon and the Quezon Institute. Quezon signing the women's suffrage law. Oh, wow, ito mo. Si Quezon pala ang nag-allow ng women's suffrage law. Ay, hello po ulit. Dito po, pumasok kayo? Opo po. Pasok kayo. Ah, pwede po ba dyan? Yung mga collector ni Manuel Quezon sa kanyang tuwitingan niya. Ay, okay. Welcome. Pinapasok tayo guys sa loob ng monument. Vlogger? Video lang. So dito pala sa loob ng Quezon Monument, pwedeng pumasok. Tapos libre lang siya. Tingnan natin to. Ang pag-aaral ng isang magiging politiko, the education of a future politician, ang batang taga-Baler. Taga-Baler, Quezon pala siya. Pinanganak si Manuel Luis Quezon noong Agosto 1878 sa Baler, Distrito de Principe. Ngayon lalawigan ng Aurora. Doon pala siya pinanganak. Ito yung tirahan ni Manuel L. Quezon. Ang bahay sa Baler kung saan pinanganak si Manuel L. Quezon. So, si Manuel L. Quezon, nag-aral siya ng kursong abogasya sa UST noong 1894. Okay, ito yung view sa loob ng museum ni Quezon. Sa ilalim to ng Quezon Monument yung tower. Tapos una natin pasukan tong galeriya ni Doña Aurora Quezon.
Oh, ang ganda pala itsura niya. Sabi dito, may natuklasang tuberculosis si Quezon. Dahil sa kalubahan nitong sakit, inisip ni Quezon na hindi na siya magtatagal at sinulat na niya ang isang mensahe para sa kanyang mga kababayan na kanyang isinihing papawid. Pakinggan ang kanyang mga mensahe. So itong pinasok natin, ito yung Galleria 1, Kabataan ni Manuel. So nakasulat dito yung kanyang youth. And then meron dito yung, hindi ko lang kung tawag dito, meron siyang ganyan. So yung Kabataan ni Manuel, yung pag-aaral ng isang magiging politiko. Guys, pakita ko sa inyo itong Commonwealth Dry Seal. Napakalaki. Wait lang. Grabe, ang laki. Ang laki ng dry seal na to. Mga dry seal ngayon, mga maliliit lang eh. Ito naman, gold inlaid chest, repository of the 1935 Constitution. Tingnan nyo. Diba? May mga gatong lalagyan pala. Gold inlaid chest. Lalagyan daw ng 1935 Constitution. 1936 calendar, the birth of the Commonwealth. Cartridge cases. Oh, mga lalagyan. Banner of honor bearing the Commonwealth seal. Tingnan natin yung Commonwealth seal. Aba, Time Magazine na pala siya. Time Magazine featuring President Manuel L. Quezon. November 25, 1935 issue. Record. Tingnan nyo guys yung ano. Sulat kamay yan. Hand-lettered march containing lyrics of a song dedicated to Manuel L. Quezon. Mga caricatures. Sword collections of President Manuel L. Quezon. Nangongolekta rin pala siya ng mga espada. To His Excellency Manuel L. Quezon, on the occasion of his 58th birthday, the first during his incumbency as President of the Philippines. Wow, ang ganda nito. Sinuot na siguro to ni Manuel L. Quezon. Tailcoat. Grabe, hindi ko alam na may ganito palang museum sa loob ng Quezon Monument. Tingnan pa natin. Ano ba bang malalaman natin dito? Inaugural Address of His Excellency Manuel L. Quezon, President of the Commonwealth of the Philippines. Ang haba. Ang haba pero... Ay, tingnan niyo to. Dinnerware set with Commonwealth seal. Diba? Ganyan pala itsura ng mga plato noon. Satsuma ware made in Japan. Vase given by General Baron G. Tanaka of the Imperial Army of Japan to President Manuel L. Quezon. Ito, meron pa dito. Coconut shell trophy. Globular jars. Jars. Made in China. Given by Consul General Kwang Soon Young and Alfonso Sikip. Ito. Ang laking portrait nito ni Manuel L. Quezon. Yan. So guys, nandito tayo ngayon sa Galleria 4. So ito palang museum na hati ito sa maraming galleries. So ang nakita ko na is yung 1, 2, 3, tapos ito yung 4. Dito yung tungkol naman sa... Itong Gallery 4 ay tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig World War II mula 1941 hanggang 1945. Tapos guys, may papakita ko sa inyo. Di ba ang Telegram ngayon, yung app kung saan pwede kang mag-message. Diba? Ang Telegram noon, ganito. O, diba? Ganun yung Telegram noon. Morse code ang ginagamit. Ay, tingnan nyo. Ito, may nakita ako. Sabi-sabi natin itong tingnan. Tingnan nyo. Scroll photograph of the old city of Jerusalem. Diba? Token of appreciation given by Israel Defense Forces for their gratitude to President Quezon and the Filipino people in rescuing 1,200 Jew refugees during the Holocaust. Guys, di ba nakita natin yung mga swords ni Manuel L. Quezon kanina?
Ngayon, ito naman yung mga baril. So, yung number 1, ito. Number 1, double barrel, 16 gauge model, 167904, manufactured by Parker Brothers. Ito namang number 2, automatic rifle caliber 30, Mendoza model. Tapos number 3, ito yung number 3, Mexican Mauser carbine type, model 1934, caliber 30, manufactured by Fabrica Nacional de Armas de Mexico. Itong number 4, Winchester model 1895, caliber 405, Winchester center fire, lever action, hunting model. Balikan ko lang tong Telegram Morse code buzzer. Ito yung pinipindot-pindot. Yung ginaganon-ganon. Tut-tut-tut-tut-tut-tut. Ang magandang example niyan yung sa Titanic. Doon kasi sa movie ng Titanic, merong scene doon na kailangan na magpadala ng message, parang emergency signal doon sa mga kalapit na mga barko sa paligid ng Titanic. Tapos, yun, pindot-pindot sila ng Morse code. Ang Morse code kasi yung gano'n, yung, paano nga ba itsura ng Morse code? Yung linya-linya, tapos may tuldok. Linya-tuldok, linya-tuldok, or tuldok-tuldok, linya-linya, gano'n. Ganon yung Morse code. Tapos, i-receive yun ng mga nasa paligid. So, kailangan may receiver siya. Ganon. Ganon yung panahon nun. So, malamang alam nyo na yan. So guys, di ba nasa loob tayo ng Quezon Monument, yung tower. So, patriangle yung kanyang shape. Ganito yung itsura niya dito sa loob. So, patriangle siya at nandito tayo ngayon. Di ba? So, ito yung nasa loob. So, kanina nandito tayo sa entrance hallway, audio-visual room, curator's office. Tapos, dinaanan din natin yung gallery 1, 2 at 3. Tayo ngayon ay nasa 4. So, meron pa palang 5, mausoleum, tapos exit. Guys, tingnan nyo rin to. So, dati uso na pala yung pagsusulat-sulat sa bag. Ito yung mga military shoulder bags, presumably owned by Manuel Rojas. So, tingnan nyo. So, noon pa lang, meron ng ganito noon pa. General Rojas, US, nakalagay sa shoulder bag. Grabe, no? Dati pa pala yung mga shoulder bag. Ito naman yung Malinta Tunnel. So, Malinta Tunnel is a man-made tunnel system constructed under the Malinta Hill, Corregidor Island. So, itong Malinta Tunnel, parang ginawa siyang shelter. Parang ginawa siyang safe shelter sa mga pagsabog. Kasi nakasulat dito, kinikilalang pinakaligtas na lugar para sa mga sibilyan at pwersa sa mga pagsabog. Tapos, meron pang nakasulat dito na sa Malinta Tunnel daw noong December 30, 1941, Manuel Quezon and Sergio Osmeña took their second oath of office sa Commonwealth as Commonwealth President and Vice President. Malinta Tunnel. Ito yung tsura niya. Hindi ito yung actual Malinta Tunnel, syempre. Nandun yun sa Corregidor Island, pero part siya ng history ni Manuel L. Quezon. Kaya rin pala meron ditong part ng Malinta Tunnel sa Quezon Monument dahil itong higaan na to ay yung mismong ginamit ni Manuel L. Quezon doon. Used by President Manuel L. Quezon in Malinta Tunnel, Corregidor. Yung hospital bed niya. Buti mga na-preserve pa tong mga items na nandito sa museum. Ang galing. Guys, ang dami ng tao sa likod ko. Mga Boy Scouts sila. Anyway, sa Gallery 5 naman tayo. Tungkol sa kamatayan na to ni Manuel L. Quezon. Ito ang Philippine flag used to drape on the casket of President Quezon during his funeral at Manila North Cemetery. Ito naman yung kanyang sickbed. Dito sa Gallery 5, in-explain na yung pag-build ng Quezon Memorial Shrine. Ito na yung Quezon Memorial Circle na alam natin. So sabi, the government planned to erect a memorial for Quezon in 1945. President Manuel Rojas lifted the ceiling of 250,000 pesos for the Quezon Monument through Executive Order 12 in 1946. A contest with a 10,000 prize was held for the design of the memorial, open to all architects and civil engineers. It took more than 30 years to complete the memorial in 1978 because of the lack of funds and the importation of expensive Carrara marble from Italy. Oh,
Also, galing Italy pa pala yung ano na yun, no? Yung towers na yun. Kaya pala ganun yung kulay niya, kulay puti. On August 1, 1979, Quezon's remains were transferred from the Manila North Cemetery to the memorial dito. That same year, President Ferdinand Marcos declared the site as a national shrine. In 2005, the remains of Aurora Quezon were transferred to the Quezon Memorial Shrine. So, dun sa Gallery 2, nakita natin yung gamit ni Doña, Doña Aurora. Tingnan natin tong unang pagbubukas ng bantayog ni Quezon noong 1978. So, ito yung Quezon Memorial Project ayon sa pagkaguhit ni Architect Federico Ilustre, mga taong 1950. So, ito yung itsura niya sa design ni Architect Federico Ilustre. So, nandito yung Quezon Memorial Shrine. Tapos may mga ganyan pa pala sana, may mga buildings pa sa loob ng circle. Tapos ang lawak pala niya. Daming puno. Bantayog ni Quezon mula sa Avenida Quezon mga taong 1978. Tingnan nyo guys. Ganito yung itsura niya noon. Walang building, sobrang luwag. Tapos ito ang pinaka-exciting part para sa akin. Ang tatlong nagluluksang anghel ayon sa pagkaguhit ni iskultor na si Francisco Ricardo Monti. Ito pala ang itsura niya, yung mga angels sa taas ng monument. Walang explanation kung sino yung tatlong angels na to. Kung sino sila at bakit sila ang nilagay. So ito yung alam natin Quezon Memorial Circle. Nagawa sa marble. Yung Carrara marble from Italy. Ini-import kasi siya. Galing. So guys, nandito na tayo sa last part. I guess ito na yung pinaka-last part ng Quezon experience natin. Quezon Day Experience. Ito lang naman ang libingan mismo ni Manuel L. Quezon, 1878 to 1944. So dito mismo sa pinakailalim ng Quezon Memorial Shrine, kung saan mismo nakalibing si Manuel L. Quezon. Ang ganda ng libingan niya, grabe. Diba? Di mo makakalain na may ganyan dito. I mean, expected naman yun, pero gulat lang ako na ganito siya naka-display. Yun yung point ko. Kumbaga, ganyan pala siya. Ang expectation ko nasa ilalim siya ng lupa, tapos may lapida na malaki. Pero hindi, nakalitaw siya. Nakalitaw siyang ganyan. Tapos, nakatungtong sa dalawang parang foundation na to. And then, yan na, yung kanyang libingan. Grabe. Titingalain mo talaga. Tapos ito yung Carrara stone, yung marble na galing Italy. And then nandito rin yung libingan ni Doña Aurora Aragon Quezon, 1888 to 1949. Ito tinitingnan ko tong statwa, yung dambuhalang statwa ni Quezon sa taas. Oh. Diba? Ang galing. Ang galing ng pagkakagawa. Ang galing din ng design ng nanalong architect to build this shrine. Okay, so nasa labas na tayo ng Quezon Memorial Shrine. So dito, ito yung shrine, ito yung tower. Nagawa pala yan sa Carrara marbles na in-import mula sa Italy. May mga nalalaman tayong bago. So hindi ko binuo yung detalye ng mga nakita ko doon. Actually, may mga nakita pa ako doon, yung mga naging lamesa ni Manuel L. Quezon, yung siya'y presidente. Hindi ko lahat kasi syempre, di ba, maganda naman na bisitahin nyo rin yung lugar na to. So again, nandito tayo ngayon sa circle, mainit pa rin. So pinasok ko lang naman to para lang, actually di ba may tinulungan akong kanina, magpa-picture. Sabi nila, tara sir, pasok ka dun sa loob. Tapos akala ko may registration pang gagawin or what. Nagulat lang ako. Tapos wala pala, libre lang pala siyang pasukin. Pero parang tingin ko hindi siya lagi binubuksan. Parang siguro tuwing Quezon Day lang. Kasi pag nandito ako, parang napapansin ko sarado yung pinto na yan eh. Hindi ko nga alam na nabubuksan pala yun. Tapos nandun yung mga history ni Quezon. Okay, nakaupo tayo dito sa may gitna ng circle. Ito yung dating fountain. Tinanggal na nila yung fountain. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may plano sila dyan na something else. Pero, ayun, ito, tinanggal siya. Siguro part siya ng renovation. Ang pagkakalam ko kasi, itong circle, nire-renovate siya ngayon. Parang gagawan siya ng skating area. So, yun, pinondohan siya ng Quezon City LGU. Kita pala rito yung ginagawang MRT station. At meron din pala na MRT station dito. Ayun, nandun siya. Diyan siya banda.
So ito yung sinasabi ko na na renovation or parang ginagawa dito sa Circle. Merong administrative building, botanical kiosk phase 2, cycling and jogging path, dog park, employees hall and motor pool, e-tricycle terminal, futsal court, lawn tennis, Iwasang Aurora, multi-purpose open field, retention pond with water feature, skate park, yung nasabi kong skate park kanina, sports facilities, step lawn, harang lang ng puno, view corridor, skate park ulit, marami pa. So sobrang daming ginagawa ngayon sa Circle. Kasama na doon yung ginagawang MRT station. So sobrang accessible na ng Quezon Memorial Circle pag nagawa ng MRT station. At pag yun nagawa, magiging kapaki-pakinabang tong ginagawang renovation dito sa Circle. Okay guys, bumili ako ng buko juice. Nakuha na ako eh. Hindi ko alam pero mukha pa ako nagbibideo sa ibang paningin ng tao. Sarap. Hello guys, so may nakita akong detail regarding dun sa original plans for the park ng Circle. So ito talaga dapat yung magiging itsura ng Circle kasama ng North Avenue, East Avenue, West Avenue at South Avenues. So ito, the vision of Quezon Memorial Circle. So the original plans for the park were bounded by the East, North, South, and West Avenues, while the park is bisected by the Quezon Boulevard extension and the North-South Circumferential Road. So now, the EDSA. So ito dapat yung itsura niya. 1941 Quezon City Master Plan and Architect Harry Talford Frost. So kung mapapansin nyo, malabo lang. So ito yung circle. Itong bilog na to. Maliit lang, hindi na makita. Quezon Memorial Circle yan. Ito yung West Avenue, South Avenue, East Avenue, and North Avenue. So kasalukuyan dito sa North Avenue, dito banda sa part na to. Dito nakatayo yung Trinoma, SM North EDSA. Ito naman yung West Avenue, Quezon Avenue. Ito naman yung South Avenue o mas kilala ngayon na Timog. Then East Avenue. Nandito yung PSA, LTO, East Avenue Medical Center, at yung Quezon Memorial Circle. So ganyan pala talaga dapat ang original plan niya. So meron pa ditong parang naka-attach sa East Avenue tsaka sa North Avenue. Hindi ko alam kung ano yan, pero para siyang office din siguro. Tapos may dudugtong pa sana yan dyan. Ganyan. So ito, ang alam ko dito banda yung UP Teachers Village ngayon. Yan. So ganyan pala dapat ang original plan niya. Again, ito yung Quezon Memorial Circle, itong maliit na bilog. Tapos ito yung North, East, West, and South Avenues. Isa siyang malaking park. Tapos sa gitna, ito yung parang intersection ng lahat ng avenues na apat. So tuktok nila yung circle. So malaking master plan para talaga siya. So dito, kung babagtasin pa yung Commonwealth to itong Commonwealth Avenue, meron pa dapat parang master plan dito, part ng master plan. So hindi ko alam kung ano to. Pero mukha siyang maganda supposedly. So ito, balikan natin tong gitna. Ito pang another detail na nakalagay dito. So kung matatanda natin yung nakalagay na bisected by the Quezon Boulevard extension, now Quezon Avenue, and the North-South Circumferential Road, now the EDSA. So yung bisection na sinasabi, ito yung EDSA, ito yung EDSA, ito yung Quezon Avenue. So yun yung bisection. Remember, ito yung North, East, West, and South Avenues. So yung gitna na tinutukoy ko kanina, ito, remember, ito yung circle, itong maliit na bilog na to. Ang tawag pala dyan ay Quezon City Park, is the Plaza of the Republic,
which is a circular part in the middle of the rotonda at the intersection of the Quezon Boulevard extension and the north-south circumferential road. So ganyan pala dapat ang magiging itsura talaga niya. Kaso hindi siya nangyari. Kung tutuusin pala, isa siyang malaking park. Yung gitna ng North, East, West, and South Avenues. Ang tanong ko ngayon, bakit naging timog yung South Avenue? Sa apat kasi na yun lang ang katangi-tanging Tagalog. South Avenue, ngayon ang tawag ay timog. Diba? So yun ang tutuklasin natin niya sa susunod. Siguro magpunta tayo sa sa timog. Tapos pupuntahan natin yung monument doon. May monument din doon, yung sa mga Boy Scouts. So abangan natin yan. Siguro yun na yung next pupuntahan natin. Malaman natin yung history niyan. Diba? Ang galing lang. Ang galing. So, ang ganda. Ang ganda ng plano. Tignan mo, ang laki niyan. Sa mga taga Metro Manila, sa mga taga Quezon City, alam nyo kung gaano kalaki tong part na to. North, East, West, and South Avenues. At ito yung circle. Ang liit lang niya sa map, pero malaki rin yan sa totoong buhay. So yun. Ang galing. Okay, so guys, ito naman yung kanina nakita natin sa gilid ng Quezon Memorial Circle. So yung marbles. So 31 pala yun. Hindi natin naikot kanina ng kasi ang init kasi. Pero ito yun siya. Yan. Wala yung mga pangalan kasi 'di ba lahat ng marbles na yun sa gilid ng Quezon Memorial Circle may mga pangalan sa ilalim. So dito sa pictures wala. So yun, kanina nalaman natin ang gawa yan siya sa Carrara Marble. So in 1989, artists Manuel and Ron Casal were commissioned to create the 31 synthetic marble reliefs depicting key scenes in Philippine history and Quezon's life. Diba? So siya pala ang artist nitong 31 marbles sa gilid ng Quezon Memorial Circle. So may nalaman pa tayong bago dito. So ito, Quezon City's early development, heart of Quezon City. So yung Quezon Memorial Monument pala na to, ito. Yan yung alam natin. Part pala dapat siya ng isang grand civic complex under ng 1940 Frost Arellano Plan. So ito siya, no? Ito yung monument. So may mga buildings pala dapat nakasama siya. So ano ba yung dalawa na yan? Siguro, di ko alam kung building ba to. So ito, siguro ito yun, yung library. May sinabi ditong library. Ito. Tama, wait lang. So ulit, itong Quezon Memorial Monument, yung pala ang tawag dito. May 3 buildings supposedly na nakasama siya pag ginawa. So una yung theater, siguro ito yung theater. Yung museum, siguro ito yun, or ito. At library. So di natin sure kung ano sa dalawa yan. So 3 buildings yan. So ito yung circle, kitang-kita naman yung circle. So may kasama tapos siyang theater, museum at library. So makikita natin dito, no, sa picture na to kung gaano kalawak ang QMC. Galing. Okay, tapos meron na naman tayong bagong nalaman. So again, ito ulit yan, no, yung Quezon Memorial Monument. So sa may pylons na to, pylons ang tawag dyan, yung 3 towers na yan. May observation deck pala dapat dyan. Observation deck. Sabi dito, between the pylons is an observation deck that can hold 60 people to get a panoramic view of the city, accessed by a spiral stairway, now an elevator, at the base of one of the pylons. Tapos each pylon represents one of the 3 major island groups of the Philippines: Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya pala 3.
Okay. The height of the pylons represents the age of President Quezon when he passed away aside from the monument. Architect Illustra's plan included a presidential library, a museum, and a theater within the park. Ulit, yun na naman yun. Yung tatlo. So, yun pala. So I guess hanggang doon na lang muna siguro yung pagbibideo ko today. Abay na.